Mas marami pa pala ngayon ang mga hindi nirenew ng mother team kumpara sa mga nirenew na, at ayon sa mga analyst, mas mapaparaming pa raw ang mga players na posibleng hindi na maglalaro ngayong taon dahil sa maraming factors. Yung iba naman hindi nirenew dahil may edad na, yung iba gusto ma-renew na agad-agad kasi 2 months na lang kontrata nila, at yung iba ayaw talaga magpa-renew. Sino-sino kaya sila? Tara! Bago nagsimula ang FIBA Asia Cup, parang naging judgment day na agad sa ibang mga players ang mga araw dahil naghihintay pa pala yung iba ng renewal kahit malapit na magsimula ang susunod na conference. Para lang klaruin sa lahat, hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na talaga sila i-renew. Yung iba pwede pang magbago at mabiyayaan. Unahin na natin itong long time na pinag-uusapan na si Xavier Lucero. Ayon sa Spin kahapon, hanggang ngayon patuloy daw sa nasa negosasyon ang kontrata niya. Hindi naman dinetali kung ano-ano yung mga nakapagpasabit sa contract signing na to, pero ayon pa rin sa Spin, mga nasa 70% daw ang chance ni Lucero na makapag-sign sa isang KBL team gaya ni Navarro. Kung iisipin mong mabuti, ano naman kaya ang dahilan ba't sobrang tagal ng renewal na ito? Depensa naman ng Magnolia, nasa US pa si Lucero, kaya natural, hindi pa talaga nila masa-sign ang bagong kontrata niya. Ang dami ng pinag-sign ng Magnolia, parang si Lucero na lang ang hindi pa. Pangalawa, itong long-time big man na si Rafi Ribes. Ngayong araw lang din inanunsyo ng Spin na si Ribes pala hindi na i-renew. Under new coach LA, maraming option na big man ang Magnolia kung sinong big man ang susunod nila na kukunin. Isa pa, masyadong old school na rin daw ang mga galawan ni Ribes at hindi na kayang sumabay sa mga mas batang players na Magnolia gaya ni Peter Alparo, Lucero at Lastimosa. Pangatlo, si Richie Rivero. Ang kontrata ni Rivero mag-e-expire na ngayong Oktubre at habang 2 months pa, yun ang gusto ni Richie na i-renew na siya ng management. Mukhang satisfying naman din ang performance niya ngayon kahit medyo inconsistent ang shooting. Pero nasa Phoenix na lang ang huling desisyon lalo na't iba na ang coach nila. Si Willie Wilson na yung former PBA player na marunong din mga latis. Somehow, may mga rason naman kung bakit dapat pang i-renew ng Phoenix si Richie kasi wala pa naman siya sa kanyang prime at yun ang hinihintay nila na lumabas. Pang-apat si Shawnee Winston. Ito yung isang player na sinayang ng Converge at masasayang talaga dahil ayon kay Homer Tyson, naghanap na raw ng isa pang option si Winston sa labas. Ayon na raw niya sa PBA. Sinabi pa niya na nakakadismaya daw ang mga pangyayari pati mga offers. At kapag itong si Winston nakuha ng TNT, tiyak na magiging farm team na ng TNT ang Converge at sigurado dahil hindi na siya i-renew, mas pabor pa sa mga tao na umalis siya sa PBA at doon maglaro sa labas. Bakit hinayaan ng Converge ang ganitong cases? Nag-back down ba ang budgeting nila? Or baka hindi rin kompetisyon ng habol nila sa PBA? Ano sa palagay nyo? Panglima, si Gio Halalon. Ito klarong-klaro sa MPBL na po ito maglalaro. Matagal na pong naghihintay si Gio ng kontrata niya sa MPBL. Sinasabi pa na mas malaki pa ang offer ng isang MPBL team na to kumpara sa Northport. Gaya ni Alin Bulanadi. Si Bulanadi naman doon, kitang-kita mo yung satisfaction niya sa mukha habang naglalaro kasi nga bukod sa malaki pang sweldo, ginagamit pa ng lubos doon, which is yun nga ang gusto ng mga players ngayon. Wala silang pakialam kung saang liga pa maglalaro, maliit man yan o malaki. Ang importante sumasahod ka ng malaki at maganda pang playing time. Pang-anim si Chris Ross. Bali ayon sa interview ng Spin kay Ross, hinihintay pa raw niya ang tamang panahon pero hindi naman siya pinangakuan talaga ng SMB. After na manalo sila sa PBA Finals, walang sinabi sa kanyang management kung i-renew ba siya ng SMB o hindi. Pero ayon din sa ilang mga sources na may plano daw si boss sa kanya. Baka sasalpak din daw siya sa mga coaching staff ng sister team. At posible ding manatili na lang siya sa SMB para doon ipagpatuloy ang kanyang trabaho, which is para sa akin magandang bagay din para magkaroon pa rin ng good connection si Ross sa court. Pinakahuli, si Bo Belga. Sa katunayan, mag-expire na po ang kontrata ni Bo ngayong Setyembre at nilagay siya ng Ross sa UFA list dahil sa kanyang vertigo at frequent na pagkaka-injured. Mukhang hindi na rin po i-renew ng Ross si Bo dahil naghahanap na rin sila ng quality big man para ipalit sa kanya. Sa susunod na vlog natin mga kois, pag-usapan naman natin ang upcoming PBA draft at gaano kalakas ang magiging draft class ngayon.